Alright, Mega Love shoutout. Ang yabang. Puro mayabang Attorney Zulaika, parang may pinapahiwatig ang pahayag. Pero noon, umiiyak. Di ba? Grabe, iyak siya ng iyak sa lumuluhod pa nga kay Sarah yan, di ba? Oh, they did this to me. Oh, mutragis. Pero ngayon, ang tapang, mga kabsat. Oh, pakinggan natin si Attorney Enzo Recto. Attorney Enzo, pasok. May sounds ba? Mga kabunyog, mga kababayan, welcome sa isa namang episode ng ating Kape at Kwentuhan. Guys, live to live to ngayon. Almost 9:57, naka-live si Attorney. Ilan ang viewers niya? 3,200 live viewers. Nakatap lang tayo kay Attorney ngayon. O mga kabunyog, pag-usapan natin tungkol kay Attorney Zulaika Lopez. Balita ngayon yung pagpunta niya kanina sa Senado. Pumunta si Zulaika Lopez sa Senado kanina eh. Kabunyog Francis Steven Reyes. Magandang araw sa iyo. Si Kabunyog JKE, magandang araw din. Ay, Kabunyog Abit. Bati. Kung sadya ba noon, doon sa Senado kanina. Yan, pag-usapan natin yan. Yan ang topic natin sa ating Kape at Kwentuhan. Nandiyan na si Kabunyog Mamshi Lawrence, si Eliasar Enriquez, si Michael Siguera, si Sakura. Ayan. Kay Nafi Sining, Zulaika Lopez kanina. Alam naman natin na si Zulaika Lopez ay sinubpina na yan ng Senado. Siya ang magiging testigo sa July 13 to 14. Next week na continuation ng trial ni Sara Duterte sa impeachment, siya ang isiasalang na prosecution witness. Prosecution witness itong si Zulaika Lopez. Magtatanong siguro kayo, bakit naman prosecution witness si Zulaika? Bakit siya naging prosecution witness? Gayong chief of staff siya ni Sara Duterte. Ang sagot diyan, mga kabunyog, mga kababayan, ang tawag po diyan hostile witness. Hostile witness. Kumbaga, alam naman natin na tao yan ni Sara Duterte. Tao yan ni Sara Duterte si Zulaika. Gagamitin siya ng prosecution bilang testigo. Alam na yan ng prosecution na ang mga sasabihin niyan ay pabor kay Sara. Pero bakit kailangang i-present si Zulaika? Kailangang i-present si Zulaika kasi ito yung si Sara Duterte bago nagwala doon sa yung controversial na video, yung present nung nakaraang araw, yung inauthenticate ni John Mark Calilong, yung nagbanta si Sara na mayroon na siyang kinausap na tao na kung may mangyari man sa kanya, papatay kay PBBM, kay Lisa Araneta at kay Martin Romualdez. Bago umattend doon si Sara sa isang press con. Yung press con na yon, nandun si Sara sa opisina ng kapatid niya. Si Sara Duterte nandun sa opisina ng kapatid niya kay Pulong. Bakit na nandun siya sa opisina ng kapatid niya kay Pulong? Doon sa opisina sa Kongreso. Kasi nakakulong si Zulaika doon sa detention facility ng Kamara. Sinight siya in contempt Sinight siya in contempt si Zulaika. Pagkatapos nun, dumalaw si Sara doon kay Zulaika. Kaya lang, ang balibalita noon, ililipat sa detention facility doon sa Mandaluyong, yung Women's Correctional. Kaya umiiyak si Zulaika. Siyempre, ayaw niyang ilipat siya doon sa Women's Correctional. Si Sara naman galit. Kaya pagkagaling doon sa detention facility sa Kamara, nakakulong itong si Zulaika, may naka-schedule na press conference si Sara sa may mga vloggers na Zoom meeting yon, via Zoom na press conference. Ngayon, nagmamadali na si Sara, malilate siya, pumunta na lang siya doon sa opisina ni Pulong. Kaya makikita natin doon, si Sara Duterte mabilis pumunta doon sa opisina ni Pulong, doon siya umattend doon sa press conference. Kaya importante si Zulaika kasi ipipresent si Zulaika para magkwento kung ano ang nangyari pagpunta ni Sara sa kanya. Kasi binisita siya ni Sara. Ang sinasabi nga dito, galit na galit daw si Sara. Kaya nung humarap si Sara doon sa press con, yung online press con, kaya mainit ang ulo niya kasi galing siya kay Zulaika. Galing siya noon kay Zulaika. Yan yung dahilan bakit ipipresent si Zulaika. Gagamitin siya ng prosecution na hostile witness. Masyadong maintriga itong si Zulaika Lopez Ewan ko, pero sabi ng iba, may mga nang-iintriga diyan, hindi daw ordinaryo ang relasyon niyan ni Zulaika at saka ni Sara. Hindi daw yan relasyon na VP si Sara Duterte tapos chief of staff si Zulaika. Higit pa daw diyan ang relasyon ng dalawa. Alam niyo naman ng social media. Siyempre kung ano-anong intriga. Pero hindi natin alam kung ano 'yan. Ang sigurado natin dito kay Zulaika, marami itong alam kay Sara. Maraming pinagawa si Sara dito. Parang si Bongo. Parang si Bongo sa si Digong. Kumbaga si Bongo at saka si Digong, ang dami nang pinagawa si Digong kay Bongo. Kaya kaya kumbaga hindi basta-basta maididispatcha ni Duterte si Bongo kasi napaka-loyal nito sa kanya at napakarami niyang pinagawa at napakaraming sikreto na alam si Bongo tungkol sa kanya kay Digong.
Si Bongo naman, hindi naman siya magiging senador, hindi naman magiging sobrang yaman ang pamilya niya kung hindi dahil kay Digong. Kaya, kumbaga mga kabunyog mga kababayan, yung relasyon ni Digong at saka ni Bongo, ganun din si Zulaika at saka si Sara. Kaya, nung sinight in contempt ng Kamara si Zulaika, dahil, sinight in contempt naman talaga yun kasi hindi naman nagko-cooperate. Maraming mga bagay na hindi niya sinasagot. O syempre, napiko na rin yung mga kongresista. Kumbaga, inaano niya, binabaliwala ni Zulaika Lopez yung mga tanong sa kanya. Kaya ang ginawa sa kanya, sinight in contempt siya. Nung sinight in contempt siya, kinulong siya dun sa Kamara. Kaya lang, nung nandun si Sara Duterte, pinag-uusapan ngayon sa Kamara na ilipat doon sa koreksyonal kasi masyadong magulo daw doon sa Kamara. Siyempre baka mag-rally daw yung mga supporters ni Sara at ng mga Duterte, magulo. Kaya iniisip ilipat doon sa koreksyonal sa Mandaluyong. Umiiyak ngayon itong si Zulaika. Umiiyak kay Sara. Ay galit si Sara. Siyempre, kumbaga, hindi niya papayagan na ang kanyang partner ay dadalhin sa koreksyonal. Pagkagaling doon kay Zulaika, pumunta siya sa opisina ni Pulong kasi may Zoom meeting, yung press con. Kaya doon na ngayon nag-meltdown si Sara. Kaya yan ang magiging niya na sa ganyang context yan ipapatawag sa bilang hostile witness sa July 13 to 14. Ngayon mga kabunyog mga kababayan, si Zulaika Lopez pumunta kanina sa Senado. Kaya balita ito kanina, maraming nagtatanong, attorney, ano bang dahilan bakit pumunta sa Senado si Zulaika Lopez? Nung pumunta si Zulaika Lopez doon, wala naman masyadong wala namang binigay na detalye anong sinadya niya doon. Wala naman. Ang sinabi niya lang, yan yung kanyang sinabi, prepare for Typhoon Inday. yan lang yung kanyang sinabi. Hindi naman siya nagpaunlak na ma-interview ng media. Ang mensahe niya lang maiksi lang para bagang may pinapahiwatig. Prepare for Typhoon Inday. Ano kaya ang ibig sabihin niyang prepare for Typhoon Inday? Ngayon 'di ba may super typhoon tayo ngayon. Ang local name niyan Inday. O totoo naman, meron tayo ngayong super typhoon Inday. Kaya pwedeng sabihin niyan prepare for Typhoon Inday. Pero pwede ring ang ibig sabihin niyan, mayroon silang gagawin na ikakabigla ng lahat, ikakabigla ng prosecution, ikakabigla ng Senado, ikakabigla ng taong bayan. Matindi itong mangyayaring ito. Kumbaga prepare daw for Typhoon Inday. Pwedeng ganyan. Pwedeng warning, tama, isa. Load data. Load now. Mga warning nila na yan. Ikakabigla ng Senado, ikakabigla ng taong bayan. Matindi itong mangyayaring ito. Kumbaga, prepare daw for Typhoon Inday. Pwedeng ganyan. Pwedeng warning, tama, isa Francis Steven Ray. Kaya lang, alam nyo, nasanay na ang taong bayan sa mga warning nila na yan. Yung mga babala nila na yan. Halimbawa si Sara Duterte, nagsasabi ng bloodbath. O paulit-ulit ng bloodbath. O akala mo lalaban talaga. Akala mo talaga i-clear ang pangalan niya, makikipagmardagulan. Pero ang lahat naman ng ginagawa nila pag-iwas pagpalusot. Di ba? O ito na naman si Zulaika Lopez. Prepare for Typhoon Inday. O parang sila handa sila sa laban. Na wag silang maliitin, wag silang tingnan na parang walang laban. Pero sa totoo lang, ano bang nangyari sa kanya kay Zulaika Lopez? Nung sinalang siya dun sa pagdinig sa House Committee on Good Governance and Public Accountability, yung kay Joel Chua, yung iniimbestigahan yung confidential funds ni Sara, at saka yung mga pondo ng DepEd at saka OBP, pinatawag yan si Zulaika Lopez, umiiyak yan. Umiiyak yan. Ang yabang niya naman na magsabing prepare for Typhoon Inday na para bagang may pinapahiwatig na mayroon silang gagawin na matindi. Pero pagdating na sa mga pag sinasalang muna sa investigasyon, umiiyak. Di ba? Di ba mga kabunyog mga kababayan? Ano bang nangyari sa kanya? Hindi yan tulad nung tingnan nyo yung testigo ng prosecution. Yung si John Mark Calilong. Sinisindak na ni Atty. Narbasa, iniinsulto na, relax lang. Yun ang matindi. Pero itong sila Zulaika Lopez, nung pinatawag yan noon sa Kamara, umiiyak yan. Para din yan katulad ni Marcoleta, pag nagsasalita, mayabang, arogante. Nung magkaroon na ng waran, ang dami ng sakit. Di ba? Yan ang problema sa mga yan. Magwawarning ka ng prepare for Typhoon Inday. Prepare for Typhoon Inday. Akala mo naman mayroon silang matinding pasabog, mayroon silang ito mga kabunyog wala naman Pag nakasalang na, umiiyak na. Di ba? Di ba? Naalala niyo yung nakita niyo yung picture niya ni Zulaika na saka yung video na umiiyak yan kay Sara Duterte. Nagsusumbong kay Sara, humihingi ng Si Sara naman, kaya nga galit na galit si Sara noon. Yan na yung nag-meltdown na si Sara noon kasi parang gawin niyo na ang lahat kay Sara. Pero nung ginawa kay kay Zulaika, galit na galit si Sara, nagwala. Di ba? Yan na yung kasi matindi talaga yung niyan. Kaya nga marami ang nagtataka, bakit parang napakaano ni Sara Duterte kay Zulaika Lopez.
Nagwala ito nung sinalang si Zulaika eh. Ay nung sinalang doon sa kamera, tapos umiiyak si Zulaika Lopez. Yun, hindi natanggap ni Sara yun. Lalo na nung nababalita na ililipat. Nung ililipat ng kulungan, yun, nagwala na doon si Sara. Yun na yung nagsalita siya doon sa press con. Yung online press con na sinabi niyang mayroon na siyang kinausap na tao na kung may mangyari man sa kanya ay may instruksyon na ito na patayin din si PBBM. Yan na yung controversial na niya. Kaya iba yung niya ni Sara pagdating dito kay Zulaika. Napipikon talaga yan si Sara Duterte kapag si Zulaika na ang nai-involve. Ito namang si Zulaika, yung ganyan niya, akala mo matapang. Ang pinoproject niya matapang, pero noon umiiyak yan eh. Umiiyak yan. Nung napapabalita noon na ililipat na sa correctional, yun, umiiyak yan si Zulaika Lopez. Kaya yan ngayon, nung pumunta kanina sa Senado, akala mo nagbabanta, may pinapahiwatig na paghandaan sila. Kaya lang, maraming beses na nilang sinasabi yan. Sabi ni Sara Duterte, prepare for a bloodbath. Sabi naman ni Zulaika, prepare for Typhoon Inday. Pag nandun na sa actual na, katulad nun, akala mo yung defense handang-handa. Akala mo ang gagaling ng kanilang mga lawyers. Dito pa lang sa unang 3 araw, wala naman eh. Wala namang binatbat. Wala namang binatbat. Napahiya pa nga eh. Yung si Attorney Carlo Joaquin Arbasa, di ba napahiya naman eh. Kaya, itong pagpunta sa Senado, ano ba talaga ang sadya niya? Sabi ng Secretary ng Senate, si Attorney Bantog, wala naman daw. Pumunta lang doon, nagtanong lang daw. Ilan bang galing daw sa OBP ang pwedeng manood sa ilang syempre kasi open to the public ang impeachment pero may limited na slots. Kaya tinatanong daw galing sa OBP ilan ang pwedeng isama. Pangalawa, doon sa holding room ng mga abogado ng defense, pwede bang mag-set up doon ng kanilang sariling mga gamit? Pangatlo, coordination sa security. Halimbawa darating uli si Sara Duterte, paano daw ba ang security ng Senado? Ako sa tingin ko mga kabunyog, sa darating na araw aattend si Sara. Masyado lang yan nagpapa-excite itong mga tao na ito ni Sara. Yung nakaraang araw parang dry run. May mga anong tawag diyan? Pa-suspense. Pero sa susunod na mga araw aattend sa tingin ko si Sara. Yan ang hinahanda nito ni Zulaika Lopez. Hinahanda niya yan. Aattend yan si Sara. Pero sa ilang yung ilang bahagi lang na sa tingin nila kaya niyang sagutin. Ang ginagawa ngayon mga kabunyog ng defense, ginagamit nilang pangdepensa itong si Zulaika. Ginagamit ng defense si Zulaika Lopez eh. Ang gamit na defense nila ganito. Yung pagbabanta ni Sara, na may kinausap na siyang tao na kung may mangyari daw sa kanya, patayin din si PBBM, patayin din si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. Ang depensa nila ganito. Kailangan intindihin daw yung sinabi na yun ni Sara sa context ng mga pinagdaanan nila Sara Duterte. Grabe na daw ang ginagawa sa pamilya nila. Yung Romanov nga, yung Oplan Romanov. May pagtingin sila na baka pati yung pamilya nila, si Duterte, si Sara, ay baka ipapatay ng administrasyon. Ay alam naman natin yung istorya kasi ng Romanov. Ang Romanov ay Romanov dynasty. Ang dinastiyang Romanov sa Russia noon, sila ang royal family ng Russia. Ang Tsar noon, si Tsar Nicholas II, ang Tsar ayan yung emperor o yung hari ng Russia. Kaya lang, naibagsak ng revolusyon ng mga komunista sa Russia, yung Tsar. Kaya yung Romanov dynasty ay naibagsak sa October Socialist Revolution noong 1917 nila Lenin. Naibagsak yung dinastiya, yung monarchy. Ngayon, dinala yan sa malayong lugar yung buong pamilya ng Romanov, si Tsar Nicholas II, saka yung mga anak at saka yung asawa niya. Pagdating doon, pinatay yun. In-execute yun yung buong pamilya. Kaya ang tawag doon, yung execution ng Romanovs. So ang parang sinasabi, may ganun din daw plano sa Duterte. Yun yata yung gusto nilang palabasin. Na may parang si PBBM, yung administrasyon, mayroon ding project or Oplan Romanov. Parang gagayahin yung ginawa sa Romanov dynasty, gagawin din dito sa pamilya ng Duterte. Kaya, nung tinanong daw si Sara Duterte, halimbawang ipapatay kayo, ano bang hindi ba kayo natatakot? Kasi baka may mangyari sa inyo. Ang totoo lang, mali nga yung ganung tanong eh. Bakit naman nagtanong ng ganon yung kasamahan nilang DDS? Hindi naman ang administrasyong Marcos, hindi naman tulad ng administrasyon ng kanyang ama. Si Duterte, maraming pinapatay. Kaya nga may kasong crimes against humanity. Pero yung administrasyong Marcos, hindi naman record yung pagpapatay. Hindi naman record yung pagpapatay. Kaya masyadong anong tawag diyan? Nag-halusinate, tama si Rosa de Castro. Nag-halusinate ng mga Oplan Romanov. Wala namang ganun. Ini-exaggerate lang nila Sara na parang sila inaapi, na posibleng sila ipapatay na rin katulad ng Romanov. Wala namang ganun. Anyway, yun yung igagamiting rason ng defense. So ang ginagawa ngayon ng defense,
gagamitin nila na si Sara Duterte, kaya yan nakapagsabi ng ganon, na kung may mangyayari sa kanya, mayroon na rin siyang kinausap na tao, na kung mamatay man siya, papatayin din si Marcos, saka si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. Pero, nang sinabi daw yun ng Vice Presidente, hindi naman yun hindi naman yun yung seryoso na kundi dala yun ng kanyang galit at dala ng kanyang kumbaga natatakot na sila na yung pamilya nila baka igaya sa Romanov, ipapatay din. Yan yung kanilang magiging depensa. Itong si Zuleika Lopez, isa sa gagamitin nila dahil nung si Zuleika ay ikinulong na doon sa Kamara at plano nang ilipat sa Women's Correctional, lalong nagalit si Sara. Kaya nung humarap siya sa interview, galit talaga siya. Yun yung kanilang yun yung kanilang depensa ngayon mga kabunyog doon sa issue ng pagbabanta. Kumbaga, dapat daw unawain si Sara sa pangyayari na yon. Huwag daw husgahan na parang talagang si Sara ay ipapapatay ang Pangulo. Hindi. May pinagdadaanan kumbaga si Sara nung mga panahon na nasabi niya yon. Yan yung depensa ngayon ng defense. Kumbaga kung titingnan mo, ang depensa nila ganoon na dapat pangang kaawaan, unawain kasi grabe ang pinagdadaanan ng mga Duterte. Kaya kung nasabi man ni Sara yon, hindi niya naman sinabi yon na dahil talaga ay ipapapatay niya si PBBM o si Lisa Araneta. Ano lang yon, kumbaga na nadala lang ng damdamin ng emosyon sa galit. Lalo pa dahil sa ginawa kay Zuleika na plano pang ilipat galing doon sa Kamara, yung kulungan doon, aalisin, dadalhin pa daw doon sa doon daw dadalhin sa correctional. Kaya si Sara Duterte nung nagsalita siya doon sa press con online, talagang ang emotion niya mataas, galit. Kaya yun ang lumabas sa kanyang bibig. Yan yung magiging parang ganun yung magiging line of defense nila. Naalala niyo yung sabi nung yung partner ni Narbasa? Si Atty. Narbasa, nung humarap ng hearing kahapon, mayroon isa pang lawyer doon, nakapartner niya, si Atty. Mark Binluan. Sabi ni Atty. Mark Binluan, when VP Sara uttered those words, she was not responding as Sara Duterte, the Vice President, but Sara Duterte, the wife, mother, daughter, and sister, who only sought to protect her own and her family members' lives. Yan na yung magiging line of defense nila. Ganun na yung magiging linya ng depensa nila. Ipapakita nila na parang inaapi ang Duterte, inaapi si Sara, at posible si Sara, at posible na ipapatay pa sila, parang yung Oplan Romanov nga daw na tinatawag. At yung kanyang mga trusted na tao tulad ni Zuleika ay talagang ginigipit na ng administrasyon. Kaya ang ginawa ni Sara nung humarap siya sa press con, talagang lumabas na yung kanyang emosyon. Kaya nasabi niya yon. Yun ang sinasabi ng prosecution ay ng defense. Ganon yung kanilang linya. Sa totoo lang mga kabunyog, tinanong ni Senadora Risa ang defense kahapon. Napapasok ni Senadora Risa ang defense kahapon. Magaling din talaga si Senadora Risa. Alam niyo kung anong nangyari kahapon? Tinanong ni Senadora Risa si Atty. Narbasa. Sabi ni Senadora Risa, defense, pwede bang malaman na ibig mong sabihin? Ito yung tanong ni Senadora Risa, ibig mong sabihin posible na ang nag-prompt o nagtulak kay VP Sara Duterte na magsabi ng mga ganon ay dahil sa nangyari kay Atty. Zuleika Lopez, dahil yung pinalabas na video. Ganon yung tanong ganon yung tanong ni Senadora Risa. Tinanong ni Senadora Risa yung defense counsel si Atty. Narbasa. Ibig nyong sabihin counsel kaya nag-threat ng kaya nakapag-threat ng ganon si VP Sara Duterte dahil nagalit siya sa ginawa kay Atty. Zuleika Lopez. Alam niyo kung anong sagot ni Atty. Narbasa, yung abogado ng defense? Ang sabi ni Atty. Narbasa, yes. Kung nangyari doon mga kabunyog, inamin ngayon ni Atty. Narbasa na totoo nga na nagbanggit ng grave threats si Sara Duterte laban kay PBBM at kay Lisa Araneta. Dinideny nila yun Dinideny nila na nagbanggit ng grave, na nakakommit ng grave threat si Sara. Para sa kanila, hindi naman nakakommit ng grave threat si Sara. Pero nung tinanong ni Senadora Risa, si Atty. Narbasa, yung abogado, kahapon lang ito. So ibig bang sabihin ng Defense Counsel ay kaya na nagawa ni VP Sara yung pagtitrete na yon sa presidente, sa First Lady, ay ang nag-prompt doon ay yung nangyari kay Atty. Zuleika Lopez. Alam niyo kung anong sagot ni Atty. Narbasa? Yes. Mga kabunyog, umamin na naman itong defense. So ibig sabihin, inamin nila na totoong trineten ni Sara Duterte ang Pangulo, ang Vice Presidente. Totoo yun na trineten niya. Kaya lang, ang justification o kumbaga, ang rason
At ang ginawa na yun ni Sara ay gusto nilang i-justify sa pamamagitan ng nangyari kay Zuleika. Kumbaga, ano yun, yung may relasyon, yung nangyari kay Zuleika Lopez na ililipat na ito ng kulungan, doon kumbaga, ano na yung emotion ni Sara. So, parang, kaya nga ang follow-up question ni Senadora Risa, sa tingin nyo ba justified yung ganon? Justified na magsabi ng ganon si VP Sara dahil doon sa nangyari kay Zuleika? Tama ba na justification yung galit niya sa nangyayari kay Atty. Zuleika Lopez para makapag-threaten siya sa Pangulo? medyo ano yun biglang na-realize ngayon ni Atty. Narbasa, nagkamali yata siya, sabi niya, hindi naman po ganon. Hindi, sa totoo lang mga kabunyog, mga kababayan, ang nangyayari kahapon, napapasok ni Senadora Risa yung defense. Napaamin doon na parang inamin na ngayon ng defense na totoo talaga na trinete ni Sara ang Pangulo, ang First Lady. Kaya lang, ang justification bakit niya nagawa yun ay yung yung nangyari kay Atty. Zuleika Lopez. Kasi may pinapanood silang video ni Zuleika yung umiiyak. Umiiyak si Zuleika pinakita yun Yan yung Kaya lang nahuli na sa bibig si Narbasa. Parang katulad din kay Marcoleta ang nangiyak. Kaya nga marami ring bumilib kay Senadora Risa. Hindi naman siya abogada, pero ang line ng kanyang questioning, pag hindi ka nag-ingat, mapapasok ka. Yun ang nangyari kay Atty. Narbasa. Kaya yan mga kabunyog. Anyway, doon pa lang makikita na natin na talagang ang line of defense ng kampo ni Duterte o ni Sara, yung tungkol sa pagsabi niya na may kinausap na siyang tao na kung may mangyari sa kanya, patayin din si PBBM, si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. Ang defense nila doon, nasabi yun ni Sara Duterte dahil sa pinagdadaanan niya. Yung mga balibalita nga na mayroon daw Oplan Romanov, ibig sabihin pwede silang ipapatay ang buong pamilya, at saka yung mga panggigipit sa mga bas dito, parang gina-justify lang nila yung sinabi ni Sara Duterte. At saka ang depensa ng kampo ni Sara, conditional naman daw yun Conditional yung threat. Kung totoo man na threat yon, conditional. Ibig sabihin kung may mangyari sa kanya. Yun yung kung may mangyari. Kung wala namang mangyari sa kanya, hindi naman. Kaya conditional threat yon. Kaya lang ang sagot naman diyan ng prosecution, ang threat wala namang conditional threat. Ang threat ay threat. Pag nag-threaten ka, threat na yan. Wala diyang conditional or anuman. Kaya sabi ng prosecution, wala namang conditional threat. Pag nag-threaten ka, liable ka na sa kasong grave threat, kung grave yung threat mo. Kaya hindi naman pwede dito yung mga conditional. At saka, yun na nga, yung sinasabi ni Senadora Risa, hindi naman pwedeng i-justify yung kung nagsabi man ng ganun ang Vice Presidente na ipapapatay ang Pangulo, ang First Lady, hindi naman pwedeng ma-justify yun dahil dun sa di umano'y pinagdadaanan na ni Sara or yung context Anyway, so aabangan talaga natin mga kabunyog next week. Yan yung magiging topic next week, si Zuleika Lopez. Okay? July 13-14. 2 araw ang naka-schedule yan na isanap. Okay, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may... Nakamute pala tayo. Diyos ko Lord, daktak. Salamat, attorney. Naku po, Zuleika, nakanda ka ba? Sa Lunes o kaya sa Tuesday, ipapatawag ka bilang witness ng prosecutors. Nakapaw, ingat-ingat ka. Mag-aral ka mabuti. Baka umiyak-iyak ka dyan. Diyos ko Lord. Shoutout Charger, Naomi Chin, I am Batman, at saka sa mga nandito na bagong pasok. Shoutout po sa inyo lahat ng chat. Alright, so paano ba? May gusto akong i-topic. Medyo medyo hindi siya political, pero kasama natin. Ayaw ko sanang i-topic pero tingnan ko kung anong matasabi nyo dito, Mabsat. Sige, taundahan muna tayo. Malamang nakita nyo to sa mga ibang vloggers. Taundahan tayo.